Hi everyone! Welcome po ulit sa ating YouTube channel and welcome po ulit sa ating garden. Andito naman po ulit tayo sa ating garden and ngayon ang i-share ko naman sa inyo, kung pansin nyo yung likod natin na yan, bali harap ng aming bahay dati ay ang dami niyang aglo na nakalagay. Pero yun nga, naipaglalagay dito sa gilid ng aming bahay. So ngayon, nag-iisip ako na lagyan siya ulit. Pero ayaw ko nang dalahin yung mga dating plants or yung dating aglo na nakalagay doon. So ito guys yung ating area na dati ang dami niyang aglo na nakalagayan dyan sa area na yon. And ito yung pinakaharap ng aming bahay katabi nitong ating terrace. Yan. Wala na siyang nakalagay dyan na kahit ano. So naisipan ko ngayon na lagyan ulit siya ng panibagong mga plants, panibagong mga aglo. Pero hindi na tayo guys bibili. Kukuha lang tayo or magpo-propagate tayo galing dito sa yan. Kung tandaan nyo ay, ito yung ating, nandyan na yun, nakaready na yung ating mga lupa na gagamitin and mga pot. So, ito yung ating inihilera na mga aglo. Yan. Sobrang lalagunan nila dyan. And, dyan tayo ngayon kukuha ng ating ipopropagate at dito natin siya ilalagay. Mahaba ito guys. Yan, may ilan na ako na naputol. Nagsimula na akong nakapagputol. Pero gusto kong ipakita nga sa inyo. So yan, 4 bali ito. Mga luma na siya na pot natin. Rectangular ito. Yan ay parang mahigit 2 dangkal natin. Yan, mahigit 2 dangkal. Sa video nga lang ay hindi ganun kalaking tingnan. Pero malaki yan guys. And ito pa din, yan, isasama natin yan sa ipopropagate. Yan, kasi sobrang dami na niyang mga babies dyan sa ilalim niya. So, ipopropagate din natin yan. So, unahin natin guys ang true cuttings. And yan, meron tayo ditong gunting. Uunahin natin ang true cuttings kasi yun yung pinakamadaling paraan ng pagpopropagate nitong ating mga aglo. Yung pagkakat ng kanilang mga stem. Yan. True cuttings yung ating gagawin. So, kagaya nito, ito, maganda talaga lagi na nakakat yung iba niyang stem para ano bang tawag doon, mag-encourage siya na magkaroon ng sulpot dyan ng mga baby, yung another baby. Kagaya nito, ito, sample ko sa inyo. Ito dati, yan, yung pinagpugutan natin, yan, ito. Isang lang to, kung tandaan nyo, nung ito ay mga nakalagay dun sa ating harapan ng bahay, isang stem lang yan, halos mga single stem lang siya. And yun nga, mga nag-anakan na sila or nagdamihan na yung babies nilang dyan. So, once na pinugutan nyo yan, may i-encourage siya na magkaroon pa ng mga sulpot na mga babies diyan. Diyan sa kanyang baba ng plants. Yan. Medyo na out of focus ang ating phone. Yan, nagkakaroon sila ng mga bagong sulpot. So, yun ang gagawin natin na unang paraan, yung pagkakat ng stem nila. Etong cuttings na to, yung direktang kinakat, ginagawa ko lang guys siya kalimitan kapag siya ay yung ordinary na aglo. Yan, ito yung nasunog, tanggal na din natin. Yan. Ginagawa ko siya kapag yun ay mga ordinary lang na aglo kasi parang hindi siya nakakatakot dito sa mga ordinary. Unlike kung doon sa mga imported na aglo, laging gusto ko is may ugat siya. Kaya hindi ko ginagawa yung diretso na stem cutting. So, umpisahan natin dito itong ating summer orange or summer pink. Hindi ako sure sa eksaktong ID. Yan, ikat natin itong malalaki para ma-encourage pa dyan na magkaroon ng babies. Yan. Sukat natin. Ititira natin itong mga baby na na nandiyadyaan. Yan. Ito pa. Cut natin. Ito, nagway siya. Nagway, oh. Yan. Pero, dito natin. Isa lang muna ang ating ikat. Yan.
Nag-umpisa na akong gawin to, kaso nag-decide nga ako na ipakita sa inyo. Yan o, ang lagaw na ito ating pink summer ata to, pink summer na aglo. And dito din sa ating peach na kutsin na aglo. Ito din, ikat na din natin siya dito sa tapat na to. Dadamihan natin guys ng pagkakat, ng pagpo-propagate kasi bukod dun sa ilalagay natin dun sa harapan ng ating bahay ay bibigay din tayo sa school nitong ating mga na-propagate. Yan, tira na natin yan. And then, ito pang isang malaking to. Cut din natin. Buti na lang, itong ating mga aglo. Yan. Medyo medyo siya malalambot yung stem nila, kaya madali lang ikat. Yun. Malalambot yung stem niya. Yan. So, ilan na yan. So, yan ang tira. Pag na isang araw, papakita ko sa inyo yung mga magsusulputan dyan. Dito sa mga gilid-gilid niyan, makikita nyo, biglang may magsusulputan na. And, eto pa. Eto, naglegi na to. Hindi ko alam ang ID nito. Cream splash o ice cream na aglo. Yan. Ikakat din natin ito. Pero kung mapapansin nyo, may nagsulpot na siya na baby dyan. Yan. Cut na din natin. Guys, nga pala, dun nyo siya ikakat sa may matured na stem. Yan. Ito, matured na to. Hindi nyo siya sasapulin dito sa malapit dito sa pinakadahon nila. Lagi kayo mag-a-allowance ng medyo mahaba galing dito sa kanilang last na dahon. Kasi, yun yung matured nila na posibilidad na tutubuan na agad ng roots. Yan. Ito, nasunog din to, kaya ganyan ang itsura. Mamaya, tatanggalin na lang natin to. And, dito pa. Ito pa yung last natin. Itong Susane. Ito guys, yung Susane. And, ang legi na niya dyan, oh. Legi na itong isang to. Ang gandang tingnan kapag siya ay pantay-pantay lang na ganyan, compare kung halimbawa may isa na legi. Kaya ating puputulin na dyan. Ito guys, yung sinasabi ko, ito, hindi siya matured na stem. Yan, di ba? Medyo light lang siya. Nagla-light. Kaya dito nyo siya ikakat sa medyo maedad na. And dito naman sa area natin na to, ito yung sabi ko sa inyo, medyo mga imported to na aglo and medyo maselan sila na aglo. So, ang gagawin natin dyan ay root division or division of roots. Yun naman ang ating gagawin dito. Kaya ito, ilalagay natin na ito dun sa ating table at dun na natin siya tatanggalin dito sa paso. Root division. And kung maipakita ko na rin sa inyo dito yung ating isang paraan pa, yung patatlo nating paraan, yun yung layering. Hindi ko alam kung dito natin siya magagawa. Ito hindi naman to imported aglo, pero sayang din kung halimbawa basta na lang natin mapuputol, then hindi naman natin sure kung siya ay mabubuhay. Pero ako nga, yun nga, sabi ko sa inyo, lagi pag mga ordinary aglo, talagang true cuttings lang yung pagpopropagate ko sa kanila. So ito, dadalhin natin dun sa ating table. Yan. Ito ay pink Valentine. Pero ito din, meron tayo dito, itong ating Snow White ay true root division naman or yung pagpopropagate sa paghihiwa-hiwalay ng mga babies niya. Yan. Isa pa. Itong ating peach cochin or pink cochin. Yan. Medyo madami itong ating ipopropagate. Pero sasampulan ko lang kayo ng isa. Unahin natin guys itong ating Snow White.
ito, division of roots ang ating gagawin dito or yung division ng mga babies niya. Yun yung ating gagawin. So talaga ito, tatanggalin natin siya sa paso. And then, ililipat natin dito sa ating pot na ni-ready dito. So, bale, ang gagawin ko, isang pot, dalawang klase ng aglo yung nakalagay. Yun ang ating gagawin. So, start na natin ito na i-uproot. I-uproot natin siya. Yan. Ito kahit ordinary to guys na aglo, ako'y gandang-ganda dito sa ating Snow White na ito. Kasi look naman kung gaano kaganda yung kanyang variegation. Yung patak-patak niya na puti dun sa dark green, ang ganda. Yan. And yan. Sobrang rooted na din ito. Rooted na din. And yan. Ang bilis niyang mahiwalay na yung mga roots. Yan. Medyo may pinagbahayan siya ng guyam. Huhugasan natin muna. Hugasan ko muna. So, ito guys, nahugasan na natin yung roots nila. And hinugasan na din natin yung dahon niya. Yan. Bababa na lang muna natin ito. And dito natin siya ilalagay. Sa gilid nito. Yan. Kasi tatabihan natin to ng ibang medyo mapula naman na varieties ng aglo. So ilagay muna natin itong isa. Nga pala, yung ating potting mix na ginamit is rice hull, carbonized rice hull, at saka yung ordinary na garden soil. Yun lang yung ating ginamit. And dito sa tabi niya, ang ilalagay naman natin is yung medyo mapula-pula. Na lang peach cochin, wait lang. Ito na lang palang ating peach cochin. Division of fruits din or division ng mga baby niya yung gagawin natin dito. Ibaba nga muna natin itong iba. Ayan. So, ibabaling din natin. Medyo maliit guys yung ating table. So, ito din, i-uproot na din natin itong ating peach cochin or pink cochin. Di ako sure kung alin ang tamang ID. Kita nyo guys. Ang dami na dyan niyang langgam. Binabahayan ng langgam ngayon kasi itag langgam. So, hugasan muna natin din ulit ito. Buhaghagin na lang muna natin ang kanyang lupa para makita natin yung mga ugat. And, kaya nyo guys itong ginaganito ko lang siya, yun. Para siya ay mahiwa-hiwalay. Yan o. And then, ito pang isa. Hindi kaya. So, guntingin natin. Yan. Make sure na madaming madadalang roots kapag pinaghiwalay nyo ang kanyang mga babies sa kapwa babies. Yun. Yan. Oh. Ito yung isa. Ito naman yung another one. And then, ito, hugasan lang muna ulit natin. So, nahugasan na ulit natin itong ating pink cochin or peach cochin. Yan. Pati dahon, isinama na natin. And, ibaba na muna natin ulit to. So, yung isa ay itatabi natin dito sa kanyang, dito sa isang Snow White. Yan. Tatabi natin dito.
So, yan. Magkatabi sila. So, bali dalawang ganito na combination ang ating gagawin. And then, press nyo lang yung ating potting mix. Dagdagan if kulang pa. Yan. Ang ganda ng ating soil mixture. Ito, napakabuhaghag niya. Sobrang buhaghag and sobrang gaan. Sobrang gaan niya. Ang ginamit ko dito na rice hull is yung talagang halos ang tagal na. Hindi siya yung bagong rice hull lang. Ang tagal niya na. Halos nakadidecompose na yung ating rice hull. Yan. Medyo madumi lang kasi natin tatalsikan siya ng lupa. Aayusin na lang natin or huhugasan na lang ulit natin. Yan na yung ating padalwa na ang combination ay Snow White and then Peach Cochin. Yan. Ito na. Itong ating Pink Valentine. Ito ay nadadamage kasi andun siya sa may binabagsakan ng ating ulan. Yung pinakagilid ng ating bubong, yung balisbisan. Kaya yan, nadadamage siya na ganyan. Pag medyo malalaki ang patak ng ulan, natatamaan siya. Kaya nagpupunit-punit. Ito naman, i-uproot din natin siya guys. Titingnan natin kung pwede natin siyang, yan ang dami na rin. Halos ano na din pala to, halos roots na, rooted na din ito. Yan konti na lang yung lupa niya. And ipopropagate natin to. And look, tingnan nyo. Pasensya na kayo, madumi ang ating kamay. Yan kita nyo ba yan? Yan, ito. Ito. Yan. Yan ay roots na niya. Roots na niya. So, ibig sabihin, no need na natin to na air layer. Or saka na ako guys, magpapakita sa inyo ng air layering ng ating aglo. Kasi parang nagkaroon na din ako dati ng ganun, ng air layering, yung kung saan ay binabalutan natin to ng lupa or ng potting mix natin and then pinaplastikan. Pero dito sa case na to, visible na yung kanyang mga roots. So, ikakat na din lang natin ito. Ikakat natin. And then, itong dalawang baby sa gilid ay ating paghihiwalayin. Ihihiwalay natin dito sa mother plant. So, bali 3, paapat pa yung mother plant na ating iitira. Bali 4. 4 yung magagawa natin. Pag kaya nyo guys na hatakin lang or mabali yung mga babies niya, yun na lang yung gawin nyo. And kapag hindi naman, edi saka nyo gupitin yun. Make sure lang lagi na madaming roots na madadala. Yan. Yun naputol siya dyan. Ito yung isa nating baby. Yan. And then, try natin kung madadala natin dito. Pag lumugutok, yun. Yan rooted na talaga. Yan. And then, ito naman yung mother plant niya. Kaya gaya na sabi ko nga, may mga roots na siyang lumalabas dyan. Yan, kita nyo ba guys? Gugupitin na lang natin siya dito. Yun. And then, ito, okay naman ang potting mix niya. Medyo basang-basa nga lang kasi umulan dito. Kauulan lang kahapon, parang ang lakas ng ulan dito. So, basang-basa. Dagdagan na lang natin at ibabalik natin tong pinaka-mother niya dito. Dagdagan na lang natin ng lupa.
Guys, ang malimit na pagpo-propagate, nai-encourage natin sila na magkaroon ng growth or magkaroon pa ng madami pang baby. Kaya huwag kayong matakot na mag-propagate. So, ito yung mother plant natin. And then, ito yung dalawa nating na kuha. Isasama na natin dito. Pag sasamahin na natin siya, igigit na natin dun sa hilera natin mamaya. Or paano nga ba? Hindi pala, magkabila din. Magkabila din dito kasi may isa pa tayong pot. So, magkabila pa rin pala siya. Sige. Ito yung ating top cut. Ilalagay natin to sa ibang paso. Hindi dito sa ating sa ating rectangular. Ang ating isasama pa dito, yung ating pink summer, yun ang ating isasama dito, yung ating kinat na pink summer. Yan. Itong pink summer natin. Kasi pag tinabi natin tong mag-green sa mapulal, mas lalong lulutang yung pagkapula nito. Yung pagka-pink niya. Ang mga aglaw guys ay walang problema na magkatabi-tabi. Yung mag-green, yung ma-pink or ma-red, wala silang problema. Hindi nababago yung kanilang variegation. Parang ano ang tawag doon, yung ang variegation nila ay hindi kagaya ng iba na kapag, di ba sabi ng iba kapag napatabi daw sa ibang plants, gumagaya yung kulay. Itong variegation na itong mga aglo natin ay hindi ganon. So, ito yung ating isang set ng pink valentine and then pink summer. Ayan. Ganon din yung sunod natin. And last na to na pot. Is wag nyo na muna siyang, or hindi ko na muna to didiligan. Kasi yung potting mix natin, kung mapapansin nyo, is medyo moisture pa siya or mabasa-basa pa yung kanyang potting mix. So, hindi muna natin siya didiligan. Kung mga ilang araw, hindi muna natin siya didiligan. Kasi sensitive din itong ating mga aglo. Madali silang malusaw. Mas komportable ako guys na nagkakamay. Kasi ito namang ating potting mix na to, nakasako pa to. And ako yung halo-halo nito. Kaya sure ako na malinis yung ating potting mix. Maghuhugas na lang tayo ng kamay ng maigi after. Ang daming laman nitong pot na to. Dami nating potting mix na nagamit. Yan. Huwag niyo laging kakalimutang i-compress or medyo pikpikin yung ating potting mix dito sa pot para humakab siya sa stem niya o kaya ay sa roots. Yan. Ito na yung ating last. Pink Valentine and Pink Summer.
Kung hindi ako mali sa ID guys ha. And then, ito naman yung ating top cut na pink valentine. And yan, kita nyo, visible na yung kanyang mga pagsisimula ng roots dyan. Tanggalin na lang natin itong itong nasa pinakailalim na dahon niya. Yan, para mailubog natin ng maayos doon sa kanyang potting mix. And look, yan no, may roots pa din siya dyan. Roots na ito guys oh. Natatakluban lang siya ng dahon kaya hindi makita. Yan. Dito na lang muna natin siya ilalagay. Bibigyan ko kayo guys ng update dito kapag para kita nyo na talagang nabuhay yung ating mga pinropagate. And yung iba nating mga na-top cut, di nyo ko na ipapakita sa inyo ang pagpapat natin, ang pagtatanim natin kasi hahaba masyado itong ating video. So hindi ko na ipapakita. Papakita ko na lang kapag siya ay nakapat na. Nakalagay na sa pot. Yun, di ba ang ganda? Pink Valentine. Yun, consistent ang variegation nitong ating mga aglo. Consistent sila. Lalamlam lang ng kaunti or maglalight na lang ng kaunti. Depende kung siya ay nandun sa direct sunlight or nasa shaded area. Pero yung variegation talaga nila, consistent. Hindi kagaya ng iba. So, yan na guys, yung ating mga niripat dyan. Nadagdagan yung ating mga halaman, pero hindi na natin siya kinailangang bilhin. So, yan. Aglo, peach cochin, pink summer, pink valentine. Pinagtabi natin yung pink valentine, pink summer, snow white, and peach cochin. Pink o peach. Nalilito ako dyan sa dalawa. So, yan. Yan na guys yung ating mga nilipat dyan na propagate natin aglo. Galing dun sa mga dati na nating aglo. Yan. Ayan na sila sa likuran natin. Yan o. Hindi ko na kayo isinama dun sa pag-propagate natin or sa papat nung ating mga ibang na-harvest na halaman na aglo. Hindi ko na kayo isinama. Medyo hapon na kasi. Aabutin na tayo ng dilim. Maalwan na lang naman yon. Basta na lang natin lalagay sa paso and then lalagyan ng lupa. Kasi yung iba dun ay may mga roots na and then yung iba naman ay cuttings. Bibigyan ko na lang kayo guys ng update kung sakali at magkaroon na yun ng improvement yung ating mga na-propagate na yun. And yun nga pala, yung air layering ay hindi na din natin nagawa. Medyo hahaba kasi guys yung video natin. So, ilalagay ko na lang sa baba yung link ng video na dati ay nag-air layering na din tayo ng ating mga aglo. So, yun muna ulit. Salamat po muli sa pagsama nyo dito sa aking channel and dito sa aking garden, sa ating garden. So, nung po sa hindi pa mga nakaka-subscribe, hit nyo po yung black na pala ngayon, di na red na button na subscribe dyan sa baba. And click na din nyo yung bell dun sa gilid para lagi kayong manonotify every time na mag-a-upload ako ng mga bagong video dito sa ating garden. So, bye everyone. Ingat po kayo. Bye po.